Happy Lord's Day po muli sa bawat isa sa atin at tunay na ang Diyos ay mabuti at patuloy tayong kanyang kinakalinga. At sa hapong ito ay ating pong tatalakayin ang ika-13 artikulo ng Belgic Confession at basahin po natin ang nilalaman ng Article 13 ng Belgic Confession. So, ganito po ang sinasabi ng Article 13. Okay. Sabi po ay ganito, we believe that the same good God, after He had created all things, did not forsake them or give them up to fortune or chance, but that He rules and governs them according to His holy will, so that nothing happens in the world without His appointment. Nevertheless, God neither is the author of nor can be charged with the sins which are committed. For His power and goodness are so great and incomprehensible that He orders and executes His work in the most excellent and just manner, even when the devils and wicked men act unjustly, and as to what He does surpassing human understanding, He will not curiously inquire into further than our capacity will admit it of, but with greatest humility and reverence adore the righteousness judgment of God, which are hid from us, contenting ourselves that we are pupil of Christ to learn only those things which He has revealed to us in His Word, without transgressing these limits. This doctrine affords us unspeakable consolations, since we are taught thereby that nothing can befall us by chance, by the direction of our most gracious and heavenly Father, who watches over us with a paternal care, keeping all creature so under His power that not a hair of our head, for they all are numbered, nor a sparrow can fall into the ground without the will of our Father, in whom we do entirely trust, being persuaded that He so restrains the devil and all our enemies, that without His will and permission, they cannot hurt us. And therefore, we can reject the damnable error of the Epicureans, who say that God regards nothing but leaves all things to chance. So, ito po yung Article 13 ng Belgic Confession, and let us pray muna po. Aming Panginoon, marami pong salamat dahil patuloy na kami ay inyong binubusog ng mga kaalaman patungkol sa iyong mga salita. Naway ang pag-aaral na ito ay magbigay sa amin ng karunungan sa buhay, at yan din naman ay ng aming kapanatagan sa inyo. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pagsama sa amin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa hapong ito ay ating pong tatalakayin ang the divine providence of God. At ano nga ba yung pag sinabi nating providence? So, providence is the name of God's continuous, active, and sovereign care over all His creation. It means that God not only created everything, but that He also sustains, governs, and directs all things according to His perfect wisdom and holy will. John Calvin, the great reformer, once said, "There is not one blade of grass that does not have its angel that bends over it and whisper, 'Grow, grow.'" This vivid image reminds us that God's care is not distant or passive, but intimate and detailed. Every moment, every event in the universe is held and governed by His loving hand. The Belgic Confession of Faith in Article 13 beautifully expresses this truth. This article reminds us that God's providence is sovereign and comprehensive.
He upholds and governs all things. Nothing happens outside His will, yet He is not the author of sin, nor He does violate the will of His creatures. His providence is righteous and holy, guiding everything toward His perfect plan. So, dito na ipapasok yung usapin na ano ba yung ginawa ng Diyos pagkatapos niyang likhain yung lahat ng bagay. Mula sa ex nihilo, no, mula sa walang formless, and walang mga bagay ay mula sa labok, ano. And then, pagkatapos niyang likhain yung lahat ng bagay, ay ipinakita ng Diyos na hindi niya ito pinabayaan, bagkus ay naandoon ang patuloy na pagkalinga ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa araw na ito, tatalakayin natin yung tatlong mahalagang bagay. Una, yung tinatawag na preservation. Ang pangalawa ay yung tinatawag na concurrence. And pangatlo ay yung governance. So, yung government. So, unahin natin yung tinatawag na preservation, that God sustains and upholds all things. So, the first foundational truth about divine providence is preservation. That God continuously sustains, maintains, and upholds all that He has created. Preservation means that all things depend on God's power every moment to continue existing. Without this divine upholding, creation would vanish instantly. So, pinakikita rito na ang lahat ng bagay ay naandoon sa ilalim ng pangangasiwa, pagkalinga ng Diyos. No? Kaya yung salitang, ano yun, tagli sa sinasabi nila, pagka isang hayop ay nauubos na. Nagaan na siya. Nag-extinct na, no? O yung parang, yung ibig sabihin pa yung nauubos na raw yung lahi ng mga hayop na to, na nag-extinct na sila, ay parang imposible. Kasi nga, ang Diyos lang ang nakakaalam at may kakayanan na ibanish ang isang lahi ng creature, no? And we believe that God is the preserver ng lahat ng bagay, anuman ang mga bagay na ito. So the scripture clearly reveals this truth. In Colossians chapter 1 verse 17, we read of Christ, the eternal Son of God, that He is before all things, and in Him all things hold together. The phrase hold together literally means to stick together or to be held in place by Christ's sustaining power. This tells us that the entire universe, every star, every planet, every living creature is held together and continues to exist by the power of Christ. The universe does not operate independently. It is Christ who is the force that preserves it. So, malinaw naman na ipinakikita sa atin ng banal na kasulatan sa Colossians chapter 1 verse 17 na ang lahat ng bagay ay hindi talaga sila independent. Sila ay dependent. No? Lahat ng nilikha ng Diyos ay dependent sa Kanyang Creator. Hindi tayo, kaya nga sabi, pag nilikha tayo ng Diyos, lahat nakadepende na sa Diyos. Hindi na siya nilihika na parang ikaw, kung gusto mo, kung anong bahala ka na, kung anong gusto mong gawin. Hindi. Nandoon pa rin yung ang Diyos ang nangangasiwa at ang Diyos yung patuloy na nag-a-uphold sa kanila. In Hebrews chapter 1 verse 3, reinforces this sabi pa sa Hebrews chapter 1 verse 3, He upholds the universe by the word of His power. The verb upholds
here mean that God's sustaining power is ongoing and active, not at one time act. So yun yung paniniwala kasi ng mga Epicureans, no? Yung kasing Epicureans, kaya medyo familiar ako doon kasi yun ay parang yun yata yung na-report ko no sa aming masteral nung nag-aaral kami, no? Kasi si Epicurus, no, ang paniniwala nila na ang Diyos after niya i-create yung lahat ng bagay, hindi na niya pinakialaman. So yun yung kanilang paniniwala, yung mga Epicureans. So, malayong malayo ito sa itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. No po? So, God continually holds creation together without, sabi nga rito, kung wala yung pagkilos ng Diyos, ito'y mag-disintegrate, no? Ibig sabihin, disintegrate, magkakasabog-sabog, or ibig sabihin ay mawawala sa kanyang order kung ang Diyos ay wala. So, imagine nyo kung di kumikilos kaya ang Diyos ngayon, nabubuhay po kaya tayo ng maayos. Kung ang Diyos kaya po ay hindi kumikilos sa ngayon, ano ho kayang nangyayari? No? Ako ho, namangha ako kasi as a teacher, no, bilang teacher, nakikita ko yung ilang bagay na magagandang nangyayari in the universe. Nung grade 6 po ako, nung grade 6 po na tinuturo ko sa grade 6, nagturo po ako ng science. And doon ko nalaman na kaya pala every summer mainit ang panahon dahil ito yung part ng orbit ng mundo na malapit siya sa araw. And then kapag dumarating doon sa panahon na talagang malamig, siya pala ay malayo sa araw. So, ganun po pala yung orbit niya. And ang axis niya po ay patagilid yung ikot ng mundo. Sabi ko, paano kaya kung ang Diyos hindi kumikilos sa ganitong paraan? Ano? Ma-imagine mo, kung gumalaw lang ng isang biglaang mundo, ay marami mangyayaring hindi maganda. Nandiyan yung kung walang friction, walang gravity, ma-imagine niyo po ang mundo. Ano? Imagine niyo yung mundo kung walang pagkilos ang Diyos doon sa atin. Napakaliit na porsyento lang yun na dapat natin maintindihan. Pero kung imagine mo ang lahat, yung hangin, kung hindi kumikilos ang Diyos sa lahat ng bagay, ano kayang mangyayari sa atin? And napakagandang tingnan, no? Gandang tingnan na ang Diyos sa lahat ng bagay kumikilos sa atin. So the psalmist also affirms in this dependence on God's sustaining power. In Psalms chapter 104, 29 to 30, so part lang pa yung babasahin ko. So he writes, when you hide your face, they are dismayed. When you take away their breath, they die and return to their dust. When you set forth your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. Life is fragile and utterly dependent on God's presence and spirit. When God withdraws His sustaining breath, life ceases. When God sends His Spirit, life is renewed. This dynamic shows God's active preservation of living beings. So, nakita natin, no, spiritually and physically, kung hindi kikilos ang Diyos, may chaos. No? Yun yung mangyayari. So, kaya nakikita natin kung paano ang gaano kahalagahan yung tinatawag na providence. So, Paul echoes this truth in Acts chapter 17, verse 28, when he says, in Him we live and move and have our being. Our existence, our movement, and our life itself depend on God. We are utterly dependent on Him every moment. We cannot take a single breath, making a single move, or continue existing apart from His sustaining hand. So, kung titingnan natin, lahat na nangyayari sa ating buhay, kaya nga all things, pero ang salvation, pero titingnan natin, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, involve andun yung Diyos. No? Andun yung pagkilos ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Mabuti mang nangyayari, masama mang nangyayari sa ating buhay.
nakikita at alam ng Diyos. Kumikilos siya doon sa mga bahaging yun ng buhay natin. Preservation is not limited to living creature, but extends to the entire created order. The natural law that govern the rising and setting of the sun, the changing season, the growth of plants, the behavior of animals, all these functions because God continually preserves the universe order. Psalm chapter 145 verse 15 to 16 tells us, the eyes of all look to you, and you give them their food in due season. You open your hand, you satisfy the desire of every living thing. God's providence sustains every creature and meets the needs by His care. So, imagine kaya tingnan, sinabi ni Jesus Christ, kung yung mga maya, hindi naghahanap buhay. Pero kumakain sila araw-araw, nabubuhay sila. Ang mga halaman, binigyan ng Diyos ng kagandahan na hindi naisuot ng mga, sabi nga ni Haring Solomon, Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan ng kanyang creation, ibinibigay niya. Lalo na yung mga tao, yung kanyang special creation. Moreover, the human life is especially personal. He preserves each individual by His power. Even when we are weak or sick, God's sustaining hands remains. This gives us profound comfort in times of suffering and uncertainty. Kaya, ako, naalala ko dati, yung naka-attend ako sa isang miracle crusade. And talagang yung mga tao doon, sabi nila, habang yung kanilang pastor nagpe-pray, in Jesus' name, in Jesus' name. Parang ganun yung pag nakaramdaman, emotionally, naramdaman lang, gumagaling sila. Pero ang totoo, sa maniwala tayo at sa hindi, alam ng Diyos kung anong kalagayan meron tayo. At ang Diyos ang magpapasya kung ano bang mabuting gawin para sa atin. Sabi nga ni Paul, di ba, sa kanyang prayer, nananalangin siya, napagalingin siya, pero may panalangin siya na hindi dinidinig siya ng Diyos. And sinabi na yung kahinaang yon ang nagiging dahilan para mas lalong niya makilala ang Panginoon. So, lahat ng pangyayari, yan man ay hindi man tayo, wala man tayong comfort, ibig sabihin sa mundong ito, kasi nga, hindi tayo makakaramdam ng comfort, kasi yung ating buhay ay hindi perfect dito sa mundong ito. The doctrine of preservation calls us to humility. We are dependent creature, not autonomous being. There we breathe, the food we eat, the energy that sustains us, all are gifts to God, all are gifts of God's providential care. At the same time, preservation gives us great assurance. Nothing can separate us from God's sustaining love. When trials come, when dangers threaten, or when life feels fragile, God remains faithful, upholding us by His power. So, nandoon yung kahit anong pangyayari sa buhay natin, ang pinakamaganda pang part ng meron tayo, yung kaligtasan natin. Kasi kahit doon sa bagay, lalo na sa bagay na yun, hindi naman dahil doon. Kasi ito yung katotohanan that even before the foundation of the world, andun na ang Diyos ay kumikilos para sa iyo, kaligtasan. Hindi siya parang aksidente lang, kundi nandun talaga na sa simula't simula pa lang andun yung tinatawag nating redemptive plan sa covenant of works, sa covenant of redemption. So, kaya imagine mo, sino tayo para magreklamo sa Panginoon? Para sabihin natin na pinapabayaan tayo ng Diyos. May mga moment talaga, kasi as a human person is a moral, and may mga emotion tayo, na piling ba natin tayo ay pinababayaan ng Panginoon. Pero ang Diyos ay nananatili na siya'y nandoon at patuloy niya tayong sinusustain, pinangangalagaan, pinuprovide ang lahat ng ating pangangailangan. So, the second one is that God's concurrence, ng ibig sabihin, God cooperates with all things.
So the second aspect as providence is concurrence, which means that God cooperates with created things and cause all events to happen according to wise and holy plan of God. This cooperation includes natural processes, human actions, and even the sinful acts of men. So, the Bible teaches us that nothing occurs by chance. God is intimately involved in every event. In Ephesians chapter 1 verse 11 declares, He works all things according to the counsel of His will. This means every detail of history, every circumstances in our lives is governed by God's sovereign plan. So, hindi aksidenteng si Kuya Tirso pala ay napunta sa Bakaw, no? At napakasama niya sa Tepi. At hindi aksidente ang nandito tayong lahat. No? Kasi ang lahat ay nangyayari according to the counsel of His sovereign will. No? Nangyayari yun yung plano ng Diyos. At nangyayari to base sa kung paano niya gusto niyang mangyari sa buhay natin na patuloy niyang inaayos at pinipreserve. At the same time, Scripture acknowledges that human beings have real responsibility and freedom to make choices. In Proverbs chapter 16, verse 9, tells us, the heart of man plans his way, but the Lord establishes steps. So this tension between human planning and the divine sovereignty reveals that God works through our decision and action. So, hinahayaan tayo ng Diyos. Kaya nga, ewan ko kasi nakabasa yun. No? Natuwa lang kasi ako sa verse na yun. Habang binabasa ko yung Proverbs. Yun. Ang mabilis na balak ay di pa pakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. So, pero nakita ko yung ang talagang tayo as people, no, pangatao, human, ay nagpaplano. Pero, in the end, yung kalooban pa rin ng Diyos ang nangyayari. Hindi, ang plano natin ay binibigyan lang talaga tayo ng kakayahan na magplano. Pero in the end, ang Diyos ang magpapasya sa lahat ng ginagawa o nangyayari sa atin. So, one of the most striking examples of concurrence is Joseph's story. His brothers cruelly sold him into slavery, intending harm, but God used this sin for good. Joseph told them in Genesis chapter 50, verse 20, You meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive. Here we see God's providence working through human sin to bring about His redemptive purposes. So kung titingnan natin, parang pag ilagay natin sa isang teleserye yung story ni Joseph, parang ang iisipin mo, siguro sa huli maghihiganti ito. Kasi sa dami ng kasamaang ginawa sa kanya. No? Pero nakita natin, even yung mga taong masasama, mga kapatid ni Joseph, yung mga asawa ni Potiphar, at yung mga tao doon sa kulungan, na nakasalamuha ni Joseph, at yung parao na kanyang kinaharap, ay lahat ginamit ng Panginoon sa kanya para sa kanyang divine purposes. No? Gumagamit ang Diyos ng mga circumstances o mga pangyayari, events, na sa huli, yung kalooban niya pa rin ang mangyayari at masusunod. At nakikita natin ito na isang bagay na makikita natin na may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Yun yung nito. Na ang Diyos talaga, hindi nalilingid yung karanasan natin sa buhay kung tayo may dumaranas ng anumang mga pangyayari, kagaya ni Joseph. No? Pero, iyan natin ibalik rin natin yung sitwasyon. Tatingin natin yung Diyos doon. Kung paano siya kumikilos sa buhay ng mga hirang niya, ang mga lingkod. Similarly, the crucifixion of Jesus shows God's providential concurrence with evil acts. Through it was a result of sinful men's action God has foreordained. This event as the means of salvation. Peter says in Acts chapter 2, verse 23, this Jesus,
delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God used the evil actions of men to accomplish His perfect plan. No? Kita natin, pag nakikita ko yung We Are the Reason, talaga mang tutulo ang sipon at uhog mo pag nakikita mo, pinapako si Kristo doon sa krus. Pero, paano kung hindi nangyari yun, di tayo, nanatili tayo sa kalagayan natin na makasalanan at talagang walang kapatawaran ang ating kahinatnan. Pero, ginamit ng Panginoon, kahit si Judas, kahit yung mga sundalong ng Romano, para sa kanyang plano ng pagliligtas. Importantly, God permits sin, but it's never never its author. So yun yung dinidiscuss ni Pastor noong nakaraan. James chapter 1 verse 13 makes clear God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. God's concurrence is permissive, overseen, but never causative. So, understanding concurrence helps us to trust God in the midst of life's complexities. We may face hardship, injustice, and evil, but God is working through them to accomplish His purposes. This doctrine also balances God's sovereignty and human responsibility. We are truly accountable for our action, but nothing happens outside God's control. So, nandun yung pagkilos din natin bilang tao, pero walang nangyayari sa labas ng plano at naisin o plano o kalooban ng ating Panginoon. Concurrence invites us to a deeper trust in God's wisdom. We may not see how all things fit together, but God sees the whole picture and works all things for good. No? Yung sabi nga yung Romans chapter 8 verse 28 offers us the discomfort na sinasabi lagi. All things work together for good to those who love God. So, favorite verse niyo. No? Kasi nga, pag nagbibigay sa'yo ng comfort yung idea ng verse na to, na pinapahintulutan ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang problema, ang kabigatan, ang kalungkutan, ang pagdadalamhati, inahayaan ng Diyos ng lahat ng bagay na mangyari sa atin. Pero in the end, nangyayari ang mga plano ng Diyos sa buhay ng isang taong umiibig sa Kanya. No? Nangyayari yung mga plano niya doon sa mga taong umiibig sa Kanya kahit na sa mga ganoong sitwasyon. This truth challenges us to surrender our anxieties and plans to God's will, trusting that He directs even the smallest details. So, in-encourage tayo ng doktrinang ito na kung meron tayong kabalisahan sa buhay, kung meron tayong mga kalungkutan sa buhay, ang sabi rito ay ipagkatiwala natin sa Diyos talaga yan. Kasi nga, inahayaan ng Diyos yan sa atin. Malay natin. Pero sabi nga, that is the consequence pa rin ng ating pagkilos at paggawa. Pero, sinasabi naman dito, actually, ang sermon natin ay galing kay Louis Berkop at sa Bergy Confession. So, ipinakikita nito yung kung gaano natin dapat ipagkatiwala ang buhay natin higit sa ating Panginoon sapagkat lahat nangyayari according to His divine purposes and plan. So, lastly, the great truth of providence is government. God's sovereign rule and control over all creation and history. God governs all things with absolute authority and wisdom to bring about His eternal purposes. The Bible often declares God's kingship and rule over all things. In Psalm chapter 22, verse 28,
says, "For the kingdom is the Lord's, and His rule over the nation." God is the supreme king over all earthly powers. In Daniel chapter 2, verse 21 reveals, He changes times and seasons. He removed kings and set up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. God controls history by deciding who reigns and when. No? So, kung ating pong titingnan sa nakaraang eleksyon, ay, ito ang gusto ko. Ito magaling. Kana, narinig ko kung sino ba nag-uusap na yung tungkol sa magiging presidente, na piling ba ng mga tao ngayon, pag ito ang binoto nila, mababago nila yung sistema ng gobyerno. Ito pag binoto natin, magiging maayos ang pamahalaan. Pero, ang tanong, sa gaano na karaming taon na tayo bumoboto, iyon at iyon pa rin ang nangyayari. No? And in Romans chapter 13, nakita natin na there is no authority except from God. And those that exist have been instituted by God. So, dalawang bagay, walang authority maliban sa Diyos at walang kapangyarihang umiiral ngayon ng hindi sa Diyos. Ibig sabihin, kung mabuti man ang itinatayo nating mga lingkod ng bayan, no? O hindi, pinakikita lang nito na kahit sino man sala, mabuting lingkod at masamang lingkod ay parehong ginagamit ng Diyos sa kanyang pamamahala sa mga tao. Ano po? So yun yung kasi kung makikita nyo, makikita natin yan yung panahon na na Moses lalabas ng Egypt. Pinatigas talaga ng Diyos yung puso ng Pharaoh, di ba? Andun din na kumikilos siya na ang Diyos din yung pumipili during sa Israel. Ang Diyos yung pumipili na magiging hari ng Israel. No? So, walang kapangyarihang umiiral sa mundong ito na hindi na pagkapangyarihang pinaiiral ng Diyos. No, yun ang nakita natin. Earthly rulers exist only because God allows it and they are accountable to Him. In Proverbs chapter 21 verse 1, it beautifully illustrates God's control. The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He will. God's direct the hearts of rulers like a potter's shapes clay. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nagtuturo sa hari kung paano niya, nagdidirekta sa hari, paano niya ito pamamahala ng isang bayan. Kung ang isang hari malupit, kung halimbawa sa mga komunistang bansa, ando ng Diyos na tinahan niya mag-direct sa mga antaong ito. Kasi nga, He is the ruler. Ang Diyos ang ruler ng kanya yung pamahalaan. So God's government extends beyond ruler to all things. Nothing escapes His sovereign control. So the ultimate fulfillment of God's government will be at the end of history in Revelation chapter 11 verse 15. Proclaims, the kingdom of the world has become the kingdom of the Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Knowing God governs all things bring us assurance that the world is not chaotic or uncontrolled. Though we see injustice and suffering now, God's reign is sure and His justice will prevail. This doctrine encourages to submit to God's authority. We obey earthly authority as servants of God and pray for them, knowing God directs their rule. So, that's why we pray also for them. Kahit na sila ay mga corrupt, we pray for them. No? Because we all know that God is in control and God used them to govern us. No? So, God's government also motivates us to live wisely and faithfully, trusting His rule in the complexities of life and
history. Ultimately, God's perfect government will bring justice, peace, and restoration when Christ return. So kapag ang Panginoong Jesucristo na nandito, siya naghahari na sa atin, and then that is the perfect kingdom, the perfect government na meron tayo. Governments means God's sovereign rule over all creation and history. He controls rulers and events according to His wisdom and purposes. This truth assures us of God's ultimate victory and calls us to faithful submission to His authority. The divine providence of God is a marvelous doctrine. It teaches us that God preserves, cooperates with, and governs all creation by His wise and loving care. This gives us humility, comfort, and hope. May we live in joyful trust of God's providence, confident that nothing happens outside His sovereign power, will, wise plan, and sovereign rule. So, sa kabuuan ng ating pag-aaral sa araw na ito, nakikita natin na sabi nga doon sa awit na, this is my Father's world. Bakit ka malulungkot? No? Bakit ka mababalisa? Bakit ka magdadalamhati? Although that is natural naman sa atin, na yung mga bagay na yan talagang nangyayari sa buhay natin, na nakakaramdam tayo because we are moral beings. Pero it reminds us na itong doctrine ng providence of God, it reminds us that ipinakikita niya yung pagiging omnipresent ng Lord sa atin, pagiging omnipotent ng Lord, at ang pagiging omniscient ng Lord. No? So, nakikita natin yung mga attributes ito ng Panginoon dahil itinuturo nito kung paano tayo nabubuhay sa mundong ito, na nakatitiyak tayo na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, na ang Diyos ay nandiyan talaga, na ang Diyos ay kumikilos talaga. He is active, sabi nga, hindi siya passive. He is active God to the lives of His children. Kaya po, bakit nga ba na tayo ay malulungkot? Kung dumaranas man tayo sa pagsubok, sabi nga, pagpasalamat natin. No? Yun yung aral sa atin ng James. Pagpasalamat natin. Kasi pinakikita noon na andun pa rin ng Diyos sa mga pagsubok na yon. At ginagamit ng Diyos yun para mas lalo tayong maging malapit sa Kanya at lalo nating luwalhatiin ang Panginoon sa buhay natin bilang mga anak niya. So, ito ay isang magandang bagay na pagbulay-bulayan natin palagi at tingnan na ang lahat ng bagay ay nangyayari hindi dahil gusto natin, dahil nilaloob ng Panginoon na nangyari ang mga bagay nito para mangyari ang plano niya sa buhay natin. So, praise God. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po dahil we can assure na Ikaw ay Diyos na buhay, aktibo sa buhay namin bilang mga mananampalataya. Nalulungkot kami, Panginoon, nakakaramdam kami ng pagdadalamhati, ng pagkatakot. Dahil sa mundong ito, Panginoon, ay hindi namin maramdaman ang pagiging panatag. Sabalit, ipinakikita sa amin ng iyong banal na kasulatan na Ikaw ay Diyos na nanatili na kumikilos sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil maaasahan namin ang tulong mo sa lahat ng sitwasyon namin. Ang dalangin po namin ay turuan mo pa kami, Panginoon, na manampalataya pa sa iyo, na mas maging mas malalim ang pagkaunawa namin sa inyo, na mas maging lalo pa naming bigyan ng atensyon ang pag-aaral ng mga salita mo. Nang sa ganun, Panginoon, sa huli ay magbigay kami ng pagluwalhati, Panginoon, sa pangalan mo.
Purihin ka aming Diyos. Tidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.